Eto na po, nasa reset na yung laban ng Grandmaster Magnus Carlsen at Grandmaster Ali Reza Veruja dito po sa Championship Tour Division 1 Grand Finals. So, twice to beat si Magnus pero tinalo ni Ali Reza sa first set, no? Ngayon, last set na. Kung sino po manalo dito, champion na. At ang nangyari po, sa dalawang laban nila ng Rapid, natabla. Dahil natabla po yun, napunta sila ngayon sa Armageddon. At sa Armageddon, baligtad ang kulay. Nung nakaraan, puti si Magnus. Medyo mataas yung binid niya, mababa kay Aleresa. Pero pagkakataong ito, si Magnus naman po ang nagbid ng mababa. At anong oras ang binid niya? Makikita niyo po pagkatira. So puti si Aleresa, tinira niya po E4 eh. Si Magnus, nag-E5. Ayan. So, ang binid niya, 7 minutes and 24 seconds or 20 something siguro yan. Anyway, pag nanalo po si Aleresa, champion siya. Pag naitabla naman ni Magnus, champion siya or nanalo siya. Anong nangyari? Bishop C4 ang pinili ni Aleresa. Ito po yung tinatawag nilang Bishop opening, no? Knight F6 lang, nag D3, depensa sa E4. C6 lang si Magnus, nag Knight F3 sabay D5. Ayan, kinontrol yung gitna. Tumakbo yung Bishop, na Bishop D6 para depensahan yung E5. Nag Knight E2 develop lang. Hindi pa nga daw ganun kaganda. Balik ko lang, ano ba tamang tira? Castling lang daw. Wow, Anyway, nag-knight D2, nag-castling si Magnus, tumira po ng castling din, nag-rook E8, and as of the moment, medyo lamang daw ng konti ang itim. Ang tinira po pagka rook E8, nag-rook E1, knight BD7 develop, tumira po ng C3 yan, knight C5, inatake yung bishop, tumakbo. Pagkatakbo sa C2, kinapture yung E4, binawi po ng pawn, and then umatras yung bishop sa C7 eh. Pagkatapos sa C7, queen lang po sa may E2. Tamang develop lang ng Reyna, nag-queen E7 naman. Tumira po ng B4, inatake yung kabayo, tumakbo po yan sa E6. Tapos pagkatira po ng knight C4, nag-knight lang po sa F4. Para saan yung knight F4? Inaatake yung Reyna. Since ginalaw po yung knight sa C4, ang pinakagustong gawin talaga niyan, kakapturein yung knight F4. At kinapture na nga, binawi po ng pawn, and then, nag-E5. At pagka E5, kung titingnan nyo yung oras, mabilis pa rin si Arilesa. Lamang pa rin po siya ng oras, 2 minuto mahigit. Ang ginawa po niyan, nag-95 na mali. Ang tamang tira daw, wag mong igalaw, pin mo lang kasi nakapin naman daw eh. Kung titingnan nyo pong mabuti, he wants to capture the pawn on C3. Pero ang tinira ni Aleresa, interesting oh, H3 lang. Hindi nagustuhan ng engine pero very interesting yan. Ayaw niya pong ma-develop to. Ngayon, anong meron pag tinex libre? May queen D3, may capture doon. Kaya nag-G6 yan. Kaso, nag-queen D2 para depensahan na. At ang magtinding threat po niyan, later on, ito po kasi ginawa, Bishop E6, nagkaroon po ng Knight D6. Ayan, no? Nakapasok yung kabayo, inaatake ito. Ang tanong dyan, Coach, libre yan ah. Hindi pwedeng kainin kasi may C4 nakapin yung queen. Kaya nag-rook ED8 po yan pero C4. Ganda. Atras yung kabayo. C5. Talagang napakaganda kasi solid na ang depensa sa kabayo. At ito daw po ay lamang na kay Aleresa. And the best part for Aleresa, lamang pa rin siya sa oras. So, ibig sabihin, looking good talaga, no? Anyway, mas win si Aleresa, si Magnus, kailangan lang tabla, no? So, ang ginawa po niya, nag-knight D5. Pagka knight D5, nag-bishop lang po sa E4. Wag na po kayo magtaka bakit hindi kinakapture. Ha? Kasi may mga bawi din yun eh, na pwedeng kumapture dito, may kain doon, pwedeng ma-discovery somewhere, tatalo yung kabayong ito. Anyway, ang ginawa na nga lang po is bishop E4 sa kadahilanan na may mga idea po siya na pwede niyang kainin niya later on, babagsak ito pong F4. Anyway, Magnus Carlsen, sige nga, depensahan na natin to, i-B6 natin. Kaso pagka B6, Knight D4 lang ang pinawalan. Dahil sa B6, na-weaken yung C6 eh. Ayan o, na-weaken yung C6, mali pa araw ko. Kaya dinipensahan yan, Bishop D7. At pagka Bishop D7, eto na. Kinapture po yung kabayo, binawi ng pawn, and then Aleresa took the pawn on F4. At sa kasalukuyan, lamang na ng pawn si Aleresa pagdating sa oras.
lamang pa rin, 2 minuto mahigit. Anyway, kinapture po yung C5, binawi ng pawn, and then rook a B8 lang si Magnus para maka-counter ba, magamit. Anyway, 1 pawn down pa lang naman, pwede pang lumaban yan. Eto naman si Alireza, rook lang po sa B1, wag kang magulo. Huwag ka nang tumangkang pumasok. Kinapture po ni Magnus yan, binawi, and then a rook B8. At kung mapapansin nyo, nakita nyo approach ni Magnus, pinapalit-palit niya yung mga pyesa. 1 pawn down siya dito, pero siguro ang nasa isip niya, tabla lang kailangan ko. We'll try to exchange as many pieces as we can. Yung 1 pawn up, baka pwede pang maitabla. Anyway, dito po ang ginawa ni Alireza, umatras lang yung kabayo. Pag-atras ng kabayo, siguro may mga plano, tatalon po dito, tumira ng bishop c7 lang. Pagka bishop c7, aba, hindi naman tumalon dito eh. Ang ginawa, queen b4 eh. So, ang ibig sabihin, kaya pala umatras, gusto niya lang depensahan ito. Ngayon, gagamitin na yung reyna. Anyway, nag-bishop c6 po yan, sinagot lang ng knight c8. Ibig sabihin, gusto manlapa ng pawn na naman. Nag-queen d7, and then, ayun na nga, tinikman yung pawn. So, 2 pawns up na. Nag-bishop a4, kasi ipapalit talaga yan eh. 2 pawns up eh. Endgame ng gusto. Tumira lang po ng queen b7. Pagka queen b7, tinulak yung pawn. Tumira lang po ng c6. Ayan. Siyempre ako doon, tutulak. At ang matindi dyan, persado ka, mag-queen d8 para depensahan ito. Kailangan mo madepensahan eh. And at the same time ito. Kasi pag nag-queen e7, doon kain to eh. So, dito po ang ginawa ni Alireza, nag-queen b4. Wow. Umatras lang. Para saan? Atakado niya po ito. Atakado din yung pawn. Kaya nag-bishop c2 yan eh. Ngayon, pagka bishop c2, nag-knight lang po sa b4. Napakaganda. Hindi mo na kinapture to agad kasi may bawi dito. So, ito, may pressure doon, may pressure din dito. Kaso, bishop e4 lang yan eh. Anong meron sa bishop e4? Pagka knight takes pawn, queen takes pawn, eto, pag po kinapture mo ng knight, may bawi dito. Pag kinapture mo ng reyna, pwedeng kainin to. So, yun ang nangyayari. Anyway, ang tinira, knight takes po eh. De, kinapture po yung e4 or e5. Tumira na queen lang po sa may c4 na napakaganda. Tutuloy-tuloy ang tulak na eh. Anyway, ang ginawa niyan, nag-queen g5. Wala po siyang threat. Wala lang matira yan. Siguro ang gusto niya next move, mag-king move. Binedyak lang. Gusto niya pong matihin. Pero pagkatira ni Alireza ng f3, ala na. Hirap na. Walang puntahan yan eh. Hindi mo makain ng ganun, may knight takes, no? Pag gumanon, one piece down. Pag pumunta ka dito, medyo useless yan, tulak pa rin. Kaya nga chumek na lang si Magnus. Pero after simple king move, ubos na po ang matinong check. Nag-resign na lang. Naghang ako doon. Grabe oh. Bakit po ba nag-resign kasi? Isa na lang po yung check. Kaya lang pag-angat wala na. Atakado to, may threat na ganun. Wala. Talagang ubos na. At alam nyo ba, na bihira ang mga nakakagawa ng ganito kay Magnus, na tinatalo siya ng 2 set na magkasunod. Ang una gumawa po nito si MBL. Last leg po nung nakaraang Grand Chess Tour bago mag-finals. Ngayon naman, second leg, tinalo ni Alireza twice to beat. No? Lagi kasing twice to beat si Magnus dito. Si Wesley talo siya. Parang nag-twice to beat sila nung tinalo. Tinalo niya si Wesley. Hindi kinaya ni Wesley si Magnus eh. Pero, sa pagkakataong ito, eto na nga, panalo si Alireza. At alam nyo, tingin ko ano na to eh, na tilt na eh. Napagod na po siguro kasi lagari po siya sa tournament si Magnus. Kulit ni Magnus eh. Naglaro po siya ng Grand Chess Tour, saka ito. Magkasunod yan ha, same day. Siguro umaga o hapon doon, tapos gabi dito po sa sa Champion Chess Tour. Hindi lang 'yun. Ito pa ang comedy. Pagkatapos po pala ng Champion Chess Tour o Grand Chess Tour 'yun, naglaro pa ng late title Tuesday yan si Magnus. Linagari lahat ng tournament na pwedeng salihan. Pero hindi siya nag-champion na, nag-champion si Icaro. May talo siya sa 2 hindi kilalang masyadong player, pero Grandmaster. Anyway, congratulations Alireza. Abangan po natin yung susunod na leg nito. May parating pa na torneo, Norway Chess, ngayon pong last week of May.
talagang lagari si Magnus, lalaro pa rin. Si Wesley wala sa lineup eh. Wala sa lineup. Anyway, muli ito po yung Coach P ni Master Daniel Causo. Abangan nyo po yung mga susunod natin mga video. Sana po masuportahan nyo yung page natin at ang ating YouTube channel. Don't forget to like and share. Mag-subscribe at mag-follow din po. Maraming salamat. God bless po. Bye-bye. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.